Alright, good morning po uli sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong nangangamba na presidente. Presidente po si Robin Padilla. You heard me right. Siya ho ang presidente ngayon ng PDP Laban. At babad na babad. Pero you know what? I admire him dun sa kanyang paninindigan na sasamahan niya si Duterte. So, pumunta naman siya doon. 'Di ba? Hindi katulad ni Bato de la Rosa, hindi katulad ni Bongo na may palusot po kanina ako napanood eh. Sabi ni Bongo, kaya hindi pa siya nagpupunta ron. Sabi po ni Pangulo, kailangan bago kayo pumunta dito, manalo muna kayo. Kaya po mga kababayan, alam niyo na. Bigyan ko kayo ng bola. Boto niyo ako. Lang yung buhay ito. Si Bato wala pang palusot eh. At least si Bongo meron lang naisip na palusot na kailangan manalo raw sila, iboto muna sila. Magampanya muna sila at managbagsi panalo. Hanip eh, no? Pero for Robin Padilla, at least tinutuon ni Robin Padilla. Okay? Tayo naman eh, pagkatama yung ginawa, pinanindigan, purihin natin. Para saan ba naman eh? Now, pauwi na ho si Robin Padilla. Baka nga ho he's on his way home na eh. Ipabalik rito. Pero pagka tapos ng eleksyon, kasi meron siyang trabaho, kailangan niyang gampanan sa kanilang partido, then pagtapos daw ng botohan, babalik siya uli ng the Netherlands. At tambay-tambay uli. Ang dami kayang mga magagandang Pilipina doon, di ba? Na nangahalik-halik na lang tuloy si Robin doon. Hindi raw sila mayaman. Meron ho nga isang video na kung saan tawag dito, hindi ko pala nailagay pa rito. Teka. Ito yun yung kanyang pangamba. Yung pag-aalala po ni Robin Padilla. Okay, where is it? Okay, here we go. Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number one crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya na. Manjakis ba? Nagulat ka ako sa video na yun eh. Nagpapa-picture lang sa kanya. Aba naman, mukhang sa tingin niya yata hawig ni Mariel. Ba hinalikan? Namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Diba? Huling-huli dito eh. So ang ginagamit, huling-huli sa panggagamit etong si Robin Padilla. Yun naman talaga po yung papel nila. Imagine, alam na nilang may warrant of arrest. Pag lumabas ng bansa si Duterte, mas delikado kasi may Interpol. Sinabi ni PBBM, pag may warrant of arrest, makikipag-cooperate kami because that is our because we have responsibility as a member nation sa sa Interpol. So napakadelikadong payagang lumabas, right? Pero bakit hindi ho nila pinigilan? Hindi pinigilan ni Robin, wala ni kahit anak walang pumigil. Sumunod pa nga si Sara eh. 'Di ba? Tapos ngayon, nararamdaman na po rin ito ni Robin na talaga namang lumpo ang PDP Laban. Ika nga wala nang paa at ulo ang partido. Nakakulong eh. Kasalanan nila. Akala ko kasi nila, kapag na-aresto si Duterte, this is what they're hoping for, na magre-reflect ito ng positibo sa kanilang kampanya. Kaya nga naman kita nyo, pati yung Publicus Asia. 'Di ba? Pinaangat na, pumasok na ng top 12 si Marcoleta, si Bongo nanguna, si Bato de la Rosa. Pasok na rin sa top 5 yata yun. 'Di ba? Tapos sinaglaglagan yung mga yung mga dilawan, nakakampi talaga nila, mga kabaro nila, sila Kiko Pangilinan, sina Bam Aquino, yung mga liberal, na talagang mga kabaro at kakulay nilang mga dilawan, yun ang mga nagsipag-akyatan. Ika nga birds with the same feather flocks together. Right?
Pero kapansin-pansin ha, yung trust rating ni PBBM, nako, talagang sobrang sadsad ang ginawa ng Publicus Asia doon. At mabuti sana kung hindi alam ng taong bayan ano ba ang papel ni Malutikia doon sa Publicus Asia at sa mga Duterte, 'di ba? So walang credibility. Kaka, tuloy natin. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Okay, gutuman. Hindi, in fairness, totoo 'yan. Pag nandyan si Duterte, ano siya malakas ang hatak niya sa crowd. 'Di ba? At 'yun ang gusto nilang mangyari. Kasama nila si Duterte dito sa pangangampanya. Diyos ko po, 80 anyos. 'Di ba? 79 years old noon. Gusto nila, kalakaladkad nila sa mga campaign sorties nila. Tagamura kay PBBM. Ngayon, nangangamba si Robin Padilla. Normal lang naman ang mangamba si Robin Padilla dahil siya ang presidente ng PDP Laban. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na parang kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po, talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami naming kasama sa lokal. Ouch! At naglipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Para silang manok na walang ulo. Okay. Eto, tingnan niyo 'to isang video na 'to. Kasinan! Mahalin niyo si Raul Lambino. Kung hindi niyo ako mamamahal, mahalin niyo si Raul Lambino! Wala stick. Bakit? Sino ba si Raul Lambino? We need him in the Senate! Kailangan natin ng isang magaling na mambabatas! Si Raul Lambino yun! Palakpakan niyo! Alam niyo po ba na abogado ko si Atty. Raul Lambino? Palitan natin yung video. Ngayon, yung aming number one crowd drawer, nakakulong. Mahalin niyo si Raul Lambino! As a Filipino, Yan, si Raul Lambino. country. Siya yung nag-iiyak doon sa mga incheck. Yan si Raul Lambino. Sabi nga ni Jen, lalo silang lalangawin ngayon. At yan nga, nilalangaw nga po dyan sa Isabela yata yan o Pangasinan, yung lugar na yan. Tingnan nyo ha, atras ko lang uli. Mahalin niyo si Raul Lambino. Kung hindi niyo ako mamamahal, mahalin niyo si Raul Lambino! Si Raulo talaga, no? Sinisigawan yung mga tao. Hinihimok niya, La Union. Okay, thank you. Sa La Union. Ayun nga, La Union. PDP nilangaw sa La Union. Diyos ko po, fake news nga no? Langya. Ramdam na ramdam din ni Ipe na walang silbi yung kanyang pagiging artista ni Ipe. Hindi siya makapaghatak ng crowd. As a Filipino and as a nation, I don't want my country Yan. Tuta ng China. Kandidato ngayon ni Duterte at ang buong lineup. to be a battleground. In the Philippines, the mainstream media, newspaper, radio, television,
They are all anti-China. But you can be certain, Mr. Ambassador, that there are Filipinos who really love China and the Chinese people. If the situation in the South China Sea become much worse, as people in my country are already saying, is war going to happen in the Philippines? As a Filipino and as a nation, I don't want my country to be a battleground. Hayop sa kadramahan no? That's Raul Lambino. Oh, na ipinagmamalaki nila. We need him in the Senate. Kailangan natin ng isang magaling na mambabatas. Tama, I agree. Kailangan natin ang isang magaling na mambabatas. Si Raul Lambino yun. Hindi po si Raul Lambino yun. Paano niyang nasabing magaling na mambabatas si Raul Lambino? Oo, abogado. 'Di ba? Pero ano na ba ang napatunayan ni Raul Lambino? Oh, bukod sa pagiging makachina rin. Palakpakan nyo. Dead ba lang no? Alam niyo po ba na abogado ko si Atty. Raul Lambino? Sabi siguro ng mga tao, ano naman ngayon? Opo. Naging abogado ko po siya nung ako po'y tumakbong vice governor sa Bulacan. Ako po'y Si Raulo. Bakit itong si Ipe laging nakahiyaw? May sira ba tenga niyan? Ulo po. Siguro nga yung tenga may sira. 'Di ba? Ano yan lagi niyang pinoportray yung nakasanayan niya sa script. Alam niyo naman, laking script si Ipe. Oh. Pero alam niyo in fairness kay Robin Padilla, talaga hong meron talagang matinding basihan para talaga siya kabahan. At eto na nga, talagang pinahayag na ni Robin Padilla ano ang epekto ng kawalan ni Duterte sa kanilang hanay. Wala ang tawag ninyo kay PBBM, bangag-bangag. O ng mga kasama nyo. Di ba? Wala silang inatupag kung hindi siraan, pabagsakin ang administrasyon. Dahil lang ang gusto, maprotektahan ang kanilang interest na ginawa naman ng presidente natin, pero ang isa pang gusto nila ay maging tuta nila si PBBM na hindi naman na po ibinigay ng presidente sa kanila. And then inukli nila sa lahat ng yon? Destabilization, panghihiya, lahat-lahat. Karma lang yung inaabot nila. At ngayon, eto. Alam nyo, etong 2025 election, kapag hindi nakapagpanalo ang PDP laban ng kandidato, talaga hong masasabi na po talagang walang Duterte magic. At magdudulot ito ng malaking question sa boto ni Sara sa 32.2 million votes na nakuha niya ni Sara. So isipin mo na lang, bakit yung sarili niyong kandidato sa kabila ng nangyaring naaresto na si Duterte? Diba? Nagmukha na kayong kawawa, nagmukha na kayong inapi yung mga portrayals ninyo. Tapos wala kayong naipanalo. Given kung manalo si Bongo, mulat sa poll, nandun talaga yan sa top 5 ng survey. Diba? Pag si Bato de la Rosa ay nadisgrasya pa at bigla pang madamay etong si Tolentino, isa lang ho talaga ang ibig sabihin nito. Mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters ang nagdala ng boto kay Sara. Sila ang bumitbit sa kanya. At wala na talagang pag-asa sa political arena etong sinadigong. Maliban na lamang may maiposisyon silang puppet na kaya nilang agawan. Ang nakikita ko nga po dyan what they're trying to position, what they will try to position for 2028 in case na ma-impeach si Sara, alternative candidate nila ay eto pong si Isko Moreno. Tapos ang i-VP nila dyan, malamang yan baka si Baste. Kaya nga pinatakbo pa nila na mag-BC ngayon.
'Di ba? Tapos magre-resign si Duterte, lalo't nakakulong, then ang magiging mayor etong si Baste. So ginugroom na nila 'yan. So mangyayari niyan baka lang 2028 ay Isko Moreno for president, for vice president Baste. Ah, 'di ba? Pagka nakapasok na nagsipanalo, wag naman sanang mangyari. Nako, guguluhin nila si Isko kapag hindi nagpakatuta sa kanila. Pag napabagsak nila, di hawak na naman ng Duterte, 'di ba? Ang kapangyarihan. Ganun sila katuso. Right, from Maripasia. Akala siguro ng group ni FPRD na pwede siyang makapag-apply directly ng asylum sa China without knowing that China doesn't have a formal asylum system. Kailangan pang idaan sa UNHCR. Kaya nabigo si Digong dahil hindi siya pwedeng tanggapin ng China because they lack a domestic law or system specifically designated to process asylum claims. Umuwing luhaan si Digong. Oh, okay. Thank you po, ma'am, sa info. So, tama rin yung kanina na walang asylum sa China. Pero, ang hindi pa rin po talaga masagot nilang maigi dyan o maribat, bakit kasama sina Medialdea? Di ba? Bakit kasama ang pamilya? Doon sa lakad na yon. Pero, again, going back, wala eh. Talagang yung pangambaho ni Robin Padilla, isang malaking kahihiyan rin kasi sa kanya to kapag hindi nanalo yung kanilang mga manok. Imagine last 2022 si Robin ang may malaking botong nakuha, nag-number 1 sa eleksyon, 'di ba? Tapos hindi magsisipanalo ang mga manok nila. Napakalaking insulto ito para sa kanya. Yun ang kanyang matinding ipinag-aalala yan ni Robin Padilla. Yun yung composition. Newly elected officers of PDP Laban. Robin Padilla President at ang kanilang Executive Vice President si Baste. Philip Salvador ang Vice President for Luzon. And then si Vivian Velez naman ang sa NCR. And then ang Cebu ang Visayas si Michael Rama, Bato de la Rosa sa Mindanao. Diba? And then Raul Lambino, Vice President for International Relations. Kaya pala sa bagay may background, nag-iiyak sa China, 'di ba? So yan, lahat ng yan Diyos ko po. Ilan ang artista? 3. Si Vivian Velez, Betamax Queen, tapos etong si Ipe, tapos si Robin Padilla. Tapos ganun ang nangyayari, nilangaw sila sa La Union. Nako, alam na kung anong mangyayari dyan. Kasi kahit naman po i-fake nila yung resulta ng survey ni Malo, hindi nila mamamanipulate ang isipan ng mga tao. 'Di ba? Nakikita na lang doon sa isa pa lamang 'yon, magabang pa tayo ng iba pang mga videos. So, poor Robin Padilla dahil talagang may dahilan para po siya mangamba. Mao-8 diretso rin sila. So 9 sila, so 9 hindi pwede. Okay? No to pro-China, no to Team China. Yung buong line-up na yan. Sabihin man natin may matino dyan, pero kung kasama ka dun sa line-up ng nagsusulong at nagpoprotekta ng interest ng China, then hindi ka dapat na iboto ng mga kababayan mo.